So yan, welcome back again dito sa channel natin. Ngayon meron naman ako i-share sa inyo isang klase ng amplifier. So video audio technology. Ang brand nito is Sakura. So ang naging problema naman nito, yung eco niya, once na ginagamit siya pang video, pag nagbi-video, okay, ayaw siyang gumana. So yun yung isa sa naging problema niya. And then yung input niya, yung signal ng mga input na DVD, CD, mga ganun, tuner. So wala yun, hindi yun gumagana, hindi nagagamit. So ang meron lang siya yung sounds niya. Kaso nga lang, ang problema rin doon sa sounds, medyo maingay once na pinipihit nila yung sa volume. So yun yung trouble natin. And then ang input dito is na-repair na rin to. So parang inayawan na dahil nga sa marami na siya naging problema. So dito sisilipin natin, titingnan natin kung ano ba talaga yung naging main reason nito kung bakit na karoon to ng ganun, bakit nasira siya. So step by step ulit ituturo ko sa inyo kung paano natin to ito-trouble. At kung bago ka pa lang pala ulit dito sa channel natin, sana wag mong kakalimutan mag-like at mag-subscribe dito. So umpisa na natin to, wag na natin patagalin pa. Ito na siya. So Sakura ang brand niya pala. Yung stereo mic mix amplifier EB3022. So yan yung ito troubleshoot natin. So ngayon ito na siya. Titestingan natin. So gamit lang tayo ng microphone natin na wireless. And then ayan na yung amplifier natin. Yung speaker natin. So tinap ko muna siya. So kung nahirapan kayo mag-connect dyan, ito nga pala simpleng diskarte kung paano kayo maglalagay ng mga so alligator clip lang, kaysa naman nahirapan kayo iikot-ikot pa yan hanggang sa lumuluwag siya. So kung meron kang alligator clip, so easy lang siya, ipit mo lang ng ganyan. So madali lang. So okay, ito na yung connection ng ating speaker. So yan lang, nakaipit siya. Then yung isa, so titingnan natin kung totoong gumagana ba talaga to. So ipapower natin siya. So ayan, na siya. So ngayon, yan, wala naman tayong halos marinig na ingay. So tahimik naman siya. Gawin natin, lalagyan natin siya ng mic para malaman natin kung talagang walang echo. So ito yung echo niya. So lalagay natin mic natin, subukan natin siya naka on. Check so check mic. So ina-adjust ko yung kanyang echo, halos wala talagang echo. So it's parang siya, yung tunog niya lang talaga na parang audio lang, wala siyang halo. So yun ay isang problema niya. So yung kanina sabi medyo maingay, okay naman siya. Siguro pag may sound stop, bago natin to malalaman kung meron tong sumasabay na ingay. So yun yung nakita natin una, may power naman lahat. Check-upin natin yung loob nito kung ano nangyari sa kanya. So ayan, bubuksan ko na lang muna tong cover niya. Ngayon ito na, nabuksan na natin yung pinakaloob niya. So i-off lang natin to. So ito yung loob niya. Unahin natin, ilabas natin to siya. Then makikita na natin yung ilalim ng board na yan. So gagawin natin, magta-try tayo maghihinang sa mga board na yan. And then bago tayo pumunta dito sa pinaka niya na to. So iko niya. So yan, ngayon hinangan lang natin yung mga napansin natin dito na maluluwag na. So sa parte dito. Yan. So yung mga board dyan na mga maluluwag na. So baka machamba natin, nandiyan lang pala yung mga problema. So hinangan muna natin yun. So ito na yan, hinangan na natin. Ngayon kukunan natin ang voltahe to. Itong 12 volt nya. So ayan ito yung supply ng 12 volt na pumunta dito mismo sa ilalim nito. So ayan, dapat makuha na natin kung buo yung 12 volt nya na yan. So ngayon kukunan natin to ng voltahe.
Tingnan natin kung meron yung 12 volt nya. So ito yung sinasabi ko kanina linya. So pansinin nyo dun sa ating tester kung ilan yung makukuha natin dito. Kasi itong supply na to, ito yung supply bumaba dyan sa ano natin. So ayan, may 9.4 siya, 9.5. So mababa yung voltahe niya, dapat nasa 12 volt tayo. So ayan. Ngayon ang gagawin natin, palitan natin yung isang capacitor na to para tumaas siya. Tingnan natin kung magbabago yung 9 volt na yun. So kasi baka kinakapo siya ng supply pagdating dito sa ilalim. So ngayon ito na yun na tanggal natin capacitor. Bali pinalitan ko na siya. Ngayon susukatan ulit natin siya kung nagbago ba yung voltahe na pinalitan natin. So yun, may 9.3 lang nga siya, 9.4. So halos hindi nagbago. So ngayon diretso na natin, tatanggalin na natin ito lahat. So natanggal ko na kanina yung kanyang mga nakabaon na hook. So na mga bolt dito. So ngayon mabubunot na natin na sa ilalim. So ito yung problema natin kasi wala siyang eco. So yung eco na yun yung importante may balik natin. So tatanggalin ko na lang. So ngayon matatanggal na rin natin itong nasa ilalim. So natanggal na natin yung nasa ibabaw na to. So ito yun. Ito yung eco nya. Yan, nandito yung board. So yan yung circuit na trouble natin. Titingnan natin yan kung ano nangyari dyan. So ito yung pinaka supply na nanggaling kanina doon sa ano natin. So tanggalin lang muna natin. So kung pansin nyo yan, may IC siya. So pwede rin dito manggaling yung problema yan. No? So ito yun. So pwede dyan manggaling yung problema yan kaya wala siyang eco. So pwede natin yung palitan. Okay. So sasama na natin ito pagpabili ng dalawang capacitor. Para sigurado tayo kasi wala na tayong seguridad dito kung di natin papalitan agad yung IC na yan. So ito. Gawin natin ng ano to, trouble natin. So supplyan natin siya ng 12 volt na voltahe. And then dito natin daan sa wire. So hanapin natin yung regulator kung nagkakaroon ba ng supply dito banda sa eco IC nya. So yung processor ng eco nya. Titingnan natin kung umaabot ba doon yung supply nya. Ito yung itong transistor na yan. Titingnan natin kung may supply yan. So ganun lang gagawin natin. Lalagay ako ng 12 volt. So ayan, 12 volt. Ito yung ginawa natin ng dati. So may 12 volt out na tayo. So ito naman yung supply nya. Bali 12 volt din yan. So yan o. 12 volt. So supplyan natin yan. Ito na. Nakakabit na natin yung ating supply. So meron tayo ditong ayan na 12 volt. So 12 volt yung supply natin. So dapat ang IC natin dito, so ito yun makikita nyo IC na yan. Yan. So dapat yung number 1 yan nandito, yun. Ito yung number 1 yan. So dapat ang pin out, ang supply dito na umabot, dapat nasa 5 volt lang. So yun yung requirements nito. Kaya kailangan matest natin to dahil ito, kung makikita nyo dyan. So itong transistor na to, ayan o. So yung transistor na yan. So ano yan siya? Bali regulated power supply yan na power transistor yan. So ibig sabihin nasa 5 volt lang dapat ang ilalabas niyan na voltahe. So yan. So dapat makuha natin dito is 5 volt. So kung hindi siya umabot, so kung mataas siya o nasira siya, malamang nasira na to and then apektuhan niya ito, yung IC na to. So susukatan natin ngayon. So ito lang naman yung pin out dito. So dito yung supply niya. Baliktad data.
So ito yung supply. So yan dapat yung supply niya. Then out niya dapat nandito. So yun, wala na siya. So 11 na rin dito. Kaya kung makikita natin dito sa input ng ano mismo natin, ng IC natin siya. Ayan o, siguradong mataas. Ibig sabihin sira na yan. So yan na yung indication na sira na rin siya. Dahil naapektuhan na yung power niya. Dahil dito sa transistor na to na hindi nag-regulate. So yun yung naging problema nito. Yun lang yung naging ano, kaya hayo na gumana yung eco natin. Yung kahit anong gawin natin wala na. Dahil nga hindi siya na-regulate tong transistor dito. Then bumigay itong IC natin. So dapat 5 volt lang yung supply ng IC na yun. So umabot siya ng 12 volt na. So papalitan na lang natin yung eco processor na yan na IC. Tapos pati itong regulator dito na transistor. So para maibalik natin yung supply niya. So ngayon ang gagawin natin, tatanggalin natin yan. So ito yung transistor na to. So ang kailangan natin gawin, papalitan lang natin yan. So meron akong ipapalit dyan na ganitong klase. So ito kung mapapansin nyo dyan, oh, yung kanyang voltahe. So ano rin yan siya, pareho yan sila. 0.5 din ang huli niya. So 5 volt yung output nito. So gagamitin lang natin ito para kung walang-wala lang, kasi wala akong makuha na ganito ngayon. So papalitan ko na lang muna ng ganito. Then so titistingin natin kung bumaba yung voltahe na nanggaling dito sa IC na to. So ngayon natanggal na natin yung pinaka ano niya, transistor niya. So ito yun, yung natanggal natin. Ngayon lalagay natin ito. Ito yung papalit ko na muna dyan. So kung ito yung ginamit ko na to is kung walang-wala lang kayo. So pero pwede naman din siya na talagang panlagay dyan. So kung ano yung pagka-posisyon kanina nung transistor na to, ganun lang din natin siya ilalagay. Para hindi tayo magkamali dun sa input saka sa output nung lagay ng regulator niya. So galing sa 12 volt, ang gagawin niyan, ibababa niya yung voltahe hanggang sa 5 volt. So ito yung trabaho nun. I-regulate niya yung voltahe ng board na to. So ngayon ito na siya, naikabit na natin. So ayan siya. Lagay lang ako ng insulator para hindi siya dumikit dun sa board. So ngayon isasama na natin pagpalit pati itong IC na to para sigurado na tayo na wala na tayong papalitan dito. Dahil sigurado si Ryan dahil nasupplyan niya ng 12 volt. So bago natin mamaya titistingin, tatanggalin ko na muna to. So ito na siya, na tanggal na natin yung paghinang niya. So tatanggalin na natin to. Yan. So meron akong spare nito. So ito na yung ano natin. Nagbili lang natin. So ayos ito ng ano talaga. Ng mic na yan. Ayun, tumalsik na. So ito yun siya. Ito yung papalit natin bago yan. So ganoon lang din ulit sa pagkalagay niya. Yung pagkalapat natin. Para sigurado na hindi na natin to babalikan. So magpapalit na agad tayo ng bagong IC. So ito na, napalitan na natin siya. So pwede na natin ibalik yung pagkalagay nito ngayon. So tatabi na natin itong mga sira. So ito na yung ano natin. So ang gagawin mo na dito, meron kasi akong babalikan dito sa board. Papakita ko sa inyo kung anong diskarte. So nagpalit ako ng capacitor dito, yung dalawang malalaki na
4,700 na 50 volt. Pinalitan ko na rin. Tapos yung kanina na capacitor na galing dito sa 12 volt, so pinalitan na rin natin. Bali itong mga resistor na to, itong mga parang nag-brown na to, papalitan din natin yan. So bali mag-ano lang muna ako kasi wala pa tayong pamalit ngayon. Pero papalitan natin yan. So ito yung napansin ko na resistor na para siyang nasunog. O parang kinalawang yung kanyang terminal. Kung mapapansin nyo dyan sa board, nandito siya banda. So ang kanya sukat is nasa 3.3K. Yan no, yung nawawalang terminal, nawawalang bakante dito sa katabi ng 1K na resistor. Yan ko yan natanggal. So kasi napansin ko dito, medyo mainit siya eh. Pag naka-power lang siya, tapos hindi natin ginagamit, mainit completely. Ngayon, ito nakita nyo, susubukan natin siya. Kung magbago ba yung tunog niya. Kasi baka doon lang yung duda ko na sinasabi nila na maingay. Kaya ganun yung nangyayari dun sa amplifier na yun. Ngayon, ginawa ko muna temporary. Siya. Testing ko na siya ng mga ilang minuto. Subukan natin, papakita ko sa inyo yung balance niya para makita nyo yung problema niya talaga is nandito. Kala siguro ng mahina yung kabilang side yung pala. Isang side kasi niya kanina nung tinanggal ko, naka-stuck, medyo matigas, kaya baka doon na rin, nasira na rin ako. Ngayon okay na siya. Ngayon subukan na natin yung ginawa natin doon sa mic. Nagpalit natin ng regulator sa IC nung kanina. Check. So yan, narinig nyo naman na parang wala pa rin nangyari doon sa ginawa natin. So the same pa rin yung problema niya, parang audio lang na tunog niya na So kailangan natin i-check ulit itong board na to. Titingnan natin yung diskarte na magagawa natin dito. Check. So ngayon ito natanggal ko na siya. So mayroon akong ipapakita sa inyo dito na simpleng diskarte kung ganitong klase na yung magiging problema. Kanina kasi nagpalit na tayo. So itong IC na to 4558D ata yan ang number niyan. So yan is dual operational amplifier. So bali dalawa yung sinasalo niya. Itong galing dito na IC na to na signal galing sa ating mic. And then kung mapapansin nyo yung iba, pag sinalpakan nyo ng mic, hindi siya tumunog. So, malamang nasuspect nyo yan agad. So, dito naman siya babato. So, itong isa na to, ito naman yung nasa eco nya. So, itong eco na to, papasok din to dito sa dual natin. So, magkasama sila. So, yan, sasaluhin yan nitong IC na to. Kaya may posibilidad na pag once na ganun pa rin, baka may tama na yung IC natin. Kaya pag galing dito, hindi niya na may bato galing dito sa IC na to. Kasi ito dito lahat, siya yung nagdadala palabas papunta dun sa board natin. So kaya kung magkakaroon ng problema yan, malamang hindi rin siya gagana. Kaya ngayon ito na, tinanggal ko na siya. So ayan na siya, papalitan natin to para sigurado tayo. And then dito sa kinabit natin na regulator kanina, so parang wala siya nangyari. So gagawin natin yan ng diskarte. So tatanggalin ko na muna yan dahil meron na rin akong pamalit dyan. So ito napalitan na natin kanina. So parang wala nangyari. Ngayon ang gagawin natin dito, i-actual testing natin. Gagawa tayo ng voltage regulator galing dito mismo sa
tatanggalin natin transistor na to. So papalitan ko to siya nung kasakto niya rin yung dati natin tinanggal na IC na ganun kapareho sa kanya. So yan, ngayon ay palitan ko na siya. Ito na siya, oh. Then napalitan na rin natin yung dual amplifier natin. So yan na siya, oh. So ngayon magbo-voltage check tayo dito. Titingnan natin bakit walang ayaw lumabas yung kanyang eco, ano nangyari dito. So ito na yung board natin kanina. So nagpalit na rin ako ng resistor. So isang palitan na lang kasi sabi ko nga ng mga nag-brown na siya. So pinalitan na rin natin. Then sinama na rin natin tong regulator na to. Pinalitan na rin natin din pati yung dual amplifier niya. So okay na rin siya. Ngayon magti-testing tayo. So kita nyo tong indicating light niya na yan. Dapat may power yan kung i-ano natin siya. So tingnan natin dito kung bakit ayaw gumana tong eco na to. So ang gagawin ko dito, sasaksak ko na lang siya doon sa pinaka mainboard niya. So kukunan natin ng voltahe yan. Tingnan natin yung bagong kabit natin na regulator kung gumana ba. So dapat may voltahe na yan dahil nakabuhay naman yung ating amplifier. So susukatan natin siya. Ito supply niya na lang ito dito sa kabila. So kung meron naman yan supply, aakit naman yan dito. Ngayon testingan natin. So yun, power ko na siya. So kung nakita nyo, umikot yung pan natin dito. Ayan o. So yung pan umiikot dyan. So dapat may power na siya. Nangyari sa kanya is parang walang nangyari na umilaw dito. So ayan, so, hindi siya naka-indicate yung ilaw niya. So meaning susukatan natin ng voltahe yung pumasok kung ilan yung makukuha natin. So yung supply niya is ito. So may 9 point something tayo. So hindi nagbago yung voltahe niya. So mababa pa rin pero parang okay naman kahit papaano may voltahe pa rin siya. So ngayon pag ganyan na nangyari, so hindi siya nagpower dito. Ang nangyari diyan, itong regulator na kinabit natin na to. So yun dito, hindi ang gumagana. So meaning may problema yan diyan. So dito sa side na to. So dapat pag sinukat natin to, yung linya niya, dapat may makuha tayong voltahe dyan. So ayan, wala. So wala siyang lumabas na supply dito. So ayan. Pero nagpalit na tayo ng bagong regulator. Pero nung una natin to tinanggal, may power siya sa indicator niya. Pero pag yun nga yung sinasabi ko dyan, pag kailangan tanggalin mo siya kasi minsan nakakalito. Kaya yun yung nagbibigay sa'yo ng maling akala. Kasi kala natin okay siya kasi may power siya, pero pag sinukatan natin talaga na actual na voltahe yan, so wala siya. So, saka yung indicator na yan, residual lang yan na nakakuha niya dun sa board, kaya nagkakaroon siya ng power. Pero pag tinanggal mo talaga yan, dapat kung i-actual mo, meron talagang voltahe. Kaya dabis na discarded yan, ganito lang ang gagawin nyo. Pag ayaw na talagang gumana, huwag nyo nang habulin yan dyan. So may paraan pa tayo para pwede mo magawa ng paraan yan. Kung pwede tayong gumawa ng regulated power supply na 5 volt. Or so, itatry natin to. So gagamit tayo ng charger. Kasi yung mga charger na ganito, mga 5 volt yan. So saktong sakto dun sa kailangan natin dito. So papakita ko sa inyo kung paano siya ilalagay. So ito yung ipapalit natin na supply dyan kung ayaw niyang gumana. Pero ngayon ang gawin natin, una natin siguraduhin natin tong kable niya na hindi siya putol. So sukatan ko siya ng voltahe. So yan, wala tayong ma-reading, mukhang may problema tong kable na to. So hanapan ko na lang ito ng mas makapal para mas maganda siya. So ayaw talaga eh. So ayan, naghanap tayo ng ng mas makapal-kapal na kable para talaga mas matibay siya. So ayan, tinap natin yung supply dun sa pin 1 ng IC natin and then dun sa ground. So yan na siya. So tingnan nyo lang yung indicator nya. Pag pinower natin, ito yung supply. Dapat kasi kanina meron yung ganun eh. So yun
Yan. So may power na siya. So nabuo na yung board natin, may power na yan. So ngayon pag sinalpak natin yan, so ito ikinabit ko siya. So yan na siya. So kabit natin yung ating mic para malaman natin kung gagana yung echo nya. Then pa-power natin siya. So ngayon testingan natin para malaman nyo kung gumana ba itong ginawa natin na to. So saksa ko na yung ano nya, mic. So yan. So subukan natin to. So ngayon testing natin. Hello. Mic test 1 2. Hello. So yan, rinig nyo naman yung ginawa natin, gumana siya. Pag magkakabit ka nito, so syempre pwede mo na to isama doon. So lagyan mo lang ng wire yan dyan. Or pwede rin yung ganito. So ito, kung naalala nyo yung kanina na tinanggal natin na regulator, ginawan ko to ng sariling circuit. So 5 volt ang output nito. Ang input nya is 12 volt. Then 220 ang ano natin. So isasama lang natin sa switch yan saka sa common. Then diretso na natin na mailalagay. So yan, meron ako mga link niya kung paano gumawa ng regulator niyan doon sa video ko. So ilalagay ko na lang diyan. So pwede rin naman talaga yung mga ano, kung wala talaga kayo niyan. Pwede rin naman yung charger. So magagamit talaga yan kung wala lang. So ayun, ang gagawin natin, subok natin to. Total na subok na natin itong charger. So ito naman ang subukan natin kung gagana ba itong ginawa ko. So papakita ko sa inyo mamaya lang pag naikabit ko na. So ngayon ito na siya. Nakabit na natin yung ano na yun. So yun yung kinabit natin na regulator. So gumatay ng regulator na 5 volt yung output niya. So 12 volt ang input niya. Tapos output niya is 5 volt. So isinama lang natin dito sa switch saka sa ano niya para pag pinapower natin dito. So ginagawa natin, sabay lang sila. So subukan natin to, yung ginawa natin. So ayan oh, nag-ilaw na indicator natin. So ayan na siya. So gumagana yan. So testingan natin. Hello. Mic test 1 2. So yun, narinig nyo gumana na yung ating echo. Gamit natin yung improvise natin na regulator. So tip ko lang sa inyo, huwag nyo tatanggalin tong transistor na to. So pabayaan nyo lang yung nandiyan siya sa board. Kasi baka mamaya magtaka kayo na bakit hindi siya gumana. Yung pala tinanggal nyo yung kinabit natin doon na regulator. So huwag nyo nang papakailaman yun. Gagana yan dyan. So ngayon ang gagawin natin, ibalik ko na muna to lahat. Tapos titirahin naman natin yun doon sa channel nya. Kung bakit nagkaganon. Kung bakit ayaw lumipat yun nandirito. So ito na, natanggal na natin siya. So ito yung pinaka board nya. Kung mapapansin nyo, para na siyang napalitan na rin dahil yung mga IC is may hinang na eh. So parang nahinang na isa-isa. So titingnan natin kung ano nangyari dito, bakit hindi siya nakalilipat-lipatan ng channel. So yun ito troubleshoot natin dito kung bakit hindi gumagana yung mga yun. Pero dito sa input nya, so yung nag-iisang input lang, yung galing dito sa microphone nung ano natin, pag headphone. So yun ang meron. Pero itong mga nandito ayaw. So bali kasi dito naka-direct yan eh. Diretso na siya. So ito kasi dumampa ng mga IC. So tingnan natin kung mapalitan natin to ng mga IC kung magbabago ba. O either i-troubleshoot natin to mga resistor na to, baka mayroon lang dito na busted na. And then yung pati yung pinaka-supply niya. So nung tiningnan ko siya, meron ako nakitang putol dito. So nag-line to line tracing tayo. Tiningnan natin yung connection. So yung isa palang linya, putol. So may para siyang nasugatan dito. May isa pa nga siya, kaya nakadugtong pa naman. So ito lang yung naputol dito. Gawin natin, kabit na lang natin ulit yan. Tapos testingan natin kung gagana ba siya.
para malaman natin kung ito lang talaga ba yung problema. So idugtong ko na. So ngayon try natin ulit na tester kung okay na ba siya. So naputol siya dito eh. So ayan, okay na. Tingnan natin yung iba. So okay yung iba. So yun, okay naman yung iba. So ang gawin ko, testingin ko na muna to. Tingnan natin kung magbabago ba. So ngayon susubukan natin to. Lagyan natin siya ng input. Tingnan natin kung magbabago yung kanyang mga input niya, kung magkakaroon ba ng signal. Walang ground. So okay yung input na yan, okay talaga yan. So hanapin natin dito sa selector na to kung saan yung gumagana dyan. So isa-isahin natin. So ayan. So wala siyang input. So meaning kahit putol to, hindi pa rin siya gumagana. At tatanggalin ko to para mapalitan. So ito na, tatanggalin ko na siya. So natanggal na natin sa pagkahinang. So yung inuna natin na tinanggal, ito yung mukhang hindi pa siya napapalitan kasi nasa kabila mukhang bago naman siya. Kaya ang ginawa natin, inuna natin tong dito. So ito yung IC niya. So ngayon ito na siya. Subukan natin siya. So kanina hindi siya gumagana. Ngayon nagpalit na tayo ng IC dito. So ngayon pala natin masubukan. So try natin, naka CD siya. So tingnan nyo lang dyan. So yan, gumana siya. So yun sa kabila. So siselect natin ang CD dito. CD natin siya. Tingnan naman natin kung lumipat. So yan, lumipat siya. So yung BCD kanina wala na. So dito na siya. So sa kabila naman, i-tape naman natin. So dito na naman. So yun, gumana yung ating ngayon naman sa tape. So yan, tape. So okay na, gumana yung input natin. So isang lang ginawa natin, nagpalit lang tayo ng IC dito. So mukhang yun lang pala naging problema nito. So pag ganyan nga, sabi ko, pag hindi nyo kaya matester kasi mga ganyan, so kailangan nyo na talagang palitan na lang. So ganun ang gawin nyo, magpalit na lang kayo niyan para mas madali yung matrouble. Once na wala kayong makita dito sa resistor na yan, so IC na agad yung unahin nyo ipalitan. So ikakabit ko na to. So ayan, natapos na natin. Naikabit ko na rin lahat ng mga niya. So ito na yung niya, final. So testingan muna natin bago natin kuberan. Baka mayroon pang nagalaw dyan. So power. So ayan yung mga ilaw niya. Panya okay. Magana. So lagay ulit tayo ng input dito. Testingan natin siya. So ito, yan, testing natin siya. So para malaman natin kung gumana na talaga to. So nasa DVD tayo. So ayan o, DVD. So lahat yan testingan natin. So ilalagay dito sa DVD. So yan, ayun ginawan, hinako na lang to. So meron siya. So lilipat natin siya sa CD. So ito naka CD naman. Para matestingan natin. Ayun, naka CD siya. So ngayon sunod naman natin yung tuner. Lipat natin sa tuner. So yan, nasa tuner siya. Gumagana ng tuner natin, and then sa tape. So yun, lahat na natestingan na natin ng input. So gumana na lahat. So yan, ganun lang. So coveran ko na lang.
So ayan, sana may natutunan kayo doon sa ginawa natin. Nakita nyo naman paano natin na i-repair ito. Step by step yung mga problema niya. Then yung mga diskarte na ginawa natin dito na pwede nyo naman gawin. So yun. So bali hanggang dito na lang pala to. Sana naibigay nyo yung video natin hanggang sa susunod. So stay safe everyone.